Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol dito kay H-bar or Hedera Hash Graph at ano nga ba yung nasa likod ng kanyang 53% na pag-angat sa kanyang presyo. Yan. Kasi sa tumaas po ng 53% ang presyo ni H-bar sa loob lamang ng 24 oras. Kaya isa po itong mabilis na price surge. At ang malaking tanong dito ay ano nga ba ang dahilan? Ang isa po sa matinding dahilan rito ay ang nominasyon ni Ginoong Brian Brooks. Yan, siya po ang dating CEO ng Binance US at kasalukuyang Hedera board member. Yan, isa po siya sa nominasyon or nominated bilang bagong chairman ng US SEC or Securities and Exchange Commission. Or sa madaling salita ay kasama siya sa mga taong pinagpipilian na ipapalit na ipapalit para maupo bilang US SEC. Kasi alam naman po nating lahat na malapit na pong matanggal sa pwesto or mag-resign itong si Ginoong Gary Gensler, ang kasalukuyang chairman ng US SEC. Ang balitang ito ay kasabay po ng partnership ng Hedera sa Wise, Sat.Space at saka SpaceX. Kaya ang mga bagay na ito ang siyang nagdulot ng malawakang excitement sa crypto market. Kaya ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan, sino nga ba itong si Ginoong Brian Brooks at bakit po siya mahalaga? Itong si Ginoong Brian Brooks ay isang kilalang personalidad sa larangan po ng blockchain at cryptocurrency. Dati po siyang CEO ng Binance US, yan, at kilala bilang isa sa mga leader na nagpapalaganap po ng regulasyon para sa mas maayos na industriya ng crypto. Ngayon, ang kanyang nominasyon bilang SEC chairman ay nagbigay ng pag-asa sa maraming crypto enthusiast na magiging mas crypto-friendly ang mga pulisiya sa ilalim ng kanyang liderato. Sa kasalukuyan, ang mga pahayag po ni Pangulong Donald Trump, napapalitan niya si Ginoong Gary Gensler. Yan, gaya ng aking sinabi kanina, itong si Ginoong Gary Gensler ang dati pong SEC chairman na may reputasyon bilang anti-crypto. Ayan, yung pahayag ni Ginoong Donald Trump, napapalitan niya itong si Ginoong Gary Gensler, ay ito po yung nagpapataas sa posibilidad ng mas magandang kinabukasan para sa crypto industry. Ngayon ay ano pa ang mga posibleng mangyayari or nangyayari dito kay Hedera? Bukod po sa balitang nominasyon ni Ginoong Brooks, marami pang rason kung bakit lumilipad ang presyo ni H-bar. Ayan po pala yun, yung nakikita natin dito ay ito po yung mga tao na pinagpipilian na maari pong or baka ipalit po kay Ginoong Gary Gensler bilang bagong US SEC chairman. Yan, may isinagawa po rito na poll at mukhang nangunguna po itong si Ginoong Dan Gallagher. Yan, pangalawa lang itong si Ginoong Brian Brooks. Pangatlo naman si Ginoong Paul Atkins at pang-apat si Ginoong Mark Aida at panghuli itong si Madam Hester Pierce. Kaya, ayan. Maliban po sa nominasyon ni Ginoong Brooks bilang isa sa mga potensyal na candidate or kandidato na maupo bilang US SEC chairman, ay ang isa pang bagay na nakakaapekto po sa presyo ni Hedera kung bakit siya lumilipad ay ang makabagong proyekto or project ng Hedera sa WiseSat.Space, kung saan ay nakipagsosyo po ito sa SpaceX para sa unang blockchain-based na satellite exchange sa kalawakan. Ayan, napakatindi po ang project na ito. Ang groundbreaking na mission na ito ay magaganap po sa January 2025, kaya next year pa. Pero napakalapit na po niyan. At nagbibigay po ng malaking suporta sa reputasyon ng Hedera ang project na ito
sapagkat ito po ay isa sa mga teknolohiyang nagdadala ng malaking pagbabago. Dagdag pa rito ay patuloy na nagiging popular ang Hedera sa mga partnership nito sa mga institutions tulad po ng Nairobi Securities Exchange at iba pang securities exchanges. Ito ang nagbibigay ng tunay na use case sa HBAR na hindi lang ito isang speculative asset kundi isang mahalagang bahagi ng pandaigdigang ekonomiya or world economy. Ngayon ay ano naman po ang posibleng epekto nito sa presyo ni HBAR? Yan, ang presyo po ng HBAR ay nasa 0.1362. Yan, at may market capitalization ito na $5.3 billion at trading volume naman na umabot sa $2.06 billion. Isang 244% na pagtaas. Ayon sa mga eksperto, malaki pa ang potential ni HBAR. Ang ilan ay nagsasabi na maaari po itong umabot sa $1 sa long term kung magpapatuloy ang kasalukuyang bullish trend nito. Ngayon ay ano naman po ang maaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto trader or investor. Kung ikaw ay isang investor, Pinoy na investor na nag-hold ng HBAR, maaring isa itong malaking pagkakataon. Ang mabilis na pagtaas ng presyo nito ay nangangahulugang maraming traders ang pumapasok sa market, kung saan maaring magdulot ng mas mataas na kita para sa mga maagang bumili. Gayunpaman ay kailangan mo ring maging maingat sa biglaang pagbabago ng presyo dahil maaring magdulot ito ng volatility. Para sa mga nagbabalak pa lang na pumasok, magandang pag-isipan po natin kung paano ang tamang pag-time or pag-timing ng market. Siguraduhin na uunawaan ang fundamental at technical analysis ng HBAR upang hindi po maipit sa mga maling desisyon sa pagbili. Ngayon ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito. Ang sitwasyong ito ay nagpapakita po na ang crypto ay hindi lamang isang simpleng digital currency, kundi isang industriya na malapit nang maging mahalaga sa pandaigdigang ekonomiya or world economy. Ang nominasyon ni Ginoong Brian Brooks ay isang sinyales na maaring magkaroon ng mas maayos at pro-crypto na regulasyon sa hinaharap at magdadala ng mas malaking tiwala sa crypto market. Gayunpaman, hindi ibig sabihin nito na sigurado na ang tagumpay ng HBAR. Bilang isang trader o investor, mahalagang laging suriin ang balita. Gumawa po ng masusing research at huwag magmadali sa pagpasok at paglabas ng market. Ang tagumpay sa crypto trading ay nasa tamang impormasyon at disiplina. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiklik lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.